Ako ang tuturuan mong leksyon? Naku po, takbo. 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 Mengmeng. Anong ginagawa mo diyan? Papa, hindi po ako. May magnanakaw po kasing pumasok kanina. Ginamitan ko lang po ang konting trick. Kaya tumakbo sila sa takot. Ikaw talaga. Bago ka bumaba ng bundok, ang master mo. Anong sinabi niya sa'yo? Ha? Hindi ka dapat nagpapakita ng suanmen na pamamaraan. Sa harap ng ibang tao. Bakit hindi ka nakikinig? Ganito na lang. Parusa mo, buhatin mo lahat ng bakal na yan. Pabalik. Bakit ako ang magbubuhat? Aba, ikaw ang nagkamali. Hindi mo bubuhatin? Ako ang bubuhat? Masamang papa, baho-baho mong papa. Dinala si Mengmeng pababa ng bundok. Pero hindi ako binilhan ng almusal. Pinagtrabaho pa akong mabigat. Walang kwenta. Sino ka? Huwag kang matakot, bata. Ako ang project manager. Maari mo akong tawaging President Jiang. Ang mga taong tulad mong umabuso sa bata, hindi kita palalampasin. Hindi. Ako. Inabuso ko siya? Nakita ko mismo. Huwag ka nang magkaila. Ang mga salitang yan, sa pulis mo na sabihin. Langit ayang, lupa ayang, yin at yang, 5 elemento, magtatakdang kapalaran. Mama! Pa, nasaan ang bata? Nasaan ang anak ko, pa? Patay. Patay na siya ng ipanganak. Ang malas na bagay na yan. Imposibleng hayaan ko siyang manatili sa pamilyang Jiang. Pinatapon na. Impossible. Pa, apo mo rin siya. Pa, paano mo nagawa yan? Ako, hindi ako ang mama mo. Ikaw ang mama ni Mengmeng. Papa, nakita ko na si mama. Gayon, huwag mo nang. Mawala ulit si mama. Malaki ang dibdib. Maputi ang balat, maganda. Ay, ang ganda talaga. Galing mo, Mengmeng. Ang galing mong maghanap ng sarili mong mama. Hindi ka nasayang sa papa. Bastardo ka. Masamang papa, hindi ka naman naniniwala sa akin? Hay, miss. Ang totoo, hindi mo alam. Ako rin ay isang sawimpalad. Pagkatapos siyang ipanganak ng kanyang ina, iniwan lang kami, mag-ama. Kaming dalawa lang. Aba, Kahit na ganoon, hindi mo pa rin siya dapat pinagbubuhat ng bakal. Ang bigat-bigat niyan. Gaano pa lang siya katanda? Narinig mo ba? Gayon, may mama na akong kakampi. Tingnan natin kung hindi mo pa rin ako bibilhan ng almusal. Pati almusal, hindi mo pa rin bibilhan ang bata. hindi ako siya. Signa. Ang ganda naman ng eksena. Pamilya. Aking mahal na ete. Kaya pala, pati ang lolo na walang malay, ay nawawala. Ayun pala. Nagmamadali kang kumunta dito, para makipagkita sa lalaki at bata mo. Jiangpeng, linisin mo ang bibig mo. Akala mo ba lahat ng tao katulad mo, na puro pagsasamantala lang sa kumpanya ang alam? Dahil sa pagkawala ng malay ni lolo, kaya ako ang pumalit sa kanya para mag-inspeksyon sa construction site. Pwing. Jiang Shuyu. 7 taon na. Hindi ka pa rin ba makahanap ng mas magandang dahilan? Dati, sinabi mo rin na nag-inspeksyon ka sa site. Pero pagkatapos, nanganak ka ng isang bata, talagang kahihiyan ka sa pamilyang Jiang. Mengmeng. Parang minumura ka niya. Masamang tiyo. Tumahimik ka. Ikaw na bata, may karapatan ka bang tawagin akong Tiyo? Jiangpeng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, kukunin kita pabalik para magkakasal kayong Master Wang. Para sa Chongsi ni Lolo. Masamang tiyo. Inagaw mo si mama. Galit na si Mengmeng. Mengmeng, Ay, galit na galit si Mengmeng. Malala ang magiging kalalabasan nito. Galit na galit si Mengmeng. Malala ang magiging kalalabasan. Ikaw lang, maliit na pakit. Maglakas loob kang saktan ako. May malalagot. may gana ka pang tumawa? Kapag may panganib, alam mo lang kung paano. Magtago sa likod ng bata. Ganyan ba ang isang ama? Ha? Ikaw. Ah. Ay,
Ang sakit. Meng, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Mula ngayon. Gusto mo pa na mula ngayon. Ngayon ka mamamatay. Jiangpeng, huwag kang gumawa ng gulo. Huwag gumawa ng gulo. Mga kapatid, sige, sugurin niyo siya. Nakatayo ka pa diyan? Tulungan mo sila. Meng, paano ka ba tinuruan ng papa mo? Alam ko na. Ang sariling problema, sariling solusyon. Ay, Baho-baho mo, papa. Alam mo lang maging tamad. Ikaw, malaking masamang tao. Akala mo ba dahil marami kayo? Matatakot ako sa inyo? Kaya kong labanan ang 10. Mama, huwag kang mag-alala. Tanlingling, dilingling. Manatili kayo diyan. Ay, Nagugutom na naman ako. Kasalanan to ni papa, ang kuripot. Ayaw akong bilhan ng pagkain. Wisit na bata. Naglakas loob kang lokohin ako. Papa, tulungan mo ako. Meng, mag-ingat ka. gagalawin niyo ang asawa't anak ko. Nagpaalam ba kayo sa akin? Seg. Mga kapatid, bugbugin niyo siya. Teka. Kuya. Huwag naman sa mukha. Pwede ba? Sa mukha mo talaga ako tatama. Paumanhin. Paumanhin. Nasaan na sila? Hindi pa nga ako lumalaban ng todo. Bakit lahat sila bumagsak na? Siguro dahil sobrang galing ko. Ha. Di ba, miss? Ugali. Kuya, patawad. Mama, si papa, malakas talaga siya. Hindi lang alam ng iba. Meng. Kakain tayo, papa ang bahala. Isama na rin natin si mama. Kasi, alam mo naman, ang papa mo, sa isang buwan, kaunti lang ang kinikita. Kung may kasama pa, dagdag gastos yan. Meng, may gagawin pa ako, kaya mauuna na ako. Sa susunod. Ikaw na lang ang ililibre ko. Papa, pigilan mo naman siya. Kundi, alis na si mama. Ay, tama na. Gusto mo pa akong lokohin? Sabihin mo nga, ilang mama na ba ang kinilala mo ngayong buwan? Ay papa, iba po itong gayon. Iba? Hayaan na. Mama, kaya kong iligtas si Lolo sa tuhod. Meng, bata ka pa. Ay, President Jiang, mali po kayo diyan. Kahit bata pa si Meng, basta kumpleto ang bayad. Kahit nasa Juyuan ka pa, ayang kaya ka pa ring ibalik ni Meng. Di ba, Meng? Ang baho-baho mo, papa. Pera pa ni mama ang gusto mong kitain. Kasi ang takaw-takaw mo. Talaga, pag may mama na, nakalimutan na si papa. Hindi problema ang pera. Kaso, Mama, minamalit mo ako. Ang puso mo ay nag-apoy, at ang iyong kwesli ay hindi stable. Mama, nitong mga nakaraang buwan ba, palagi kang kinakabahan at hirap matulog? At madali kang magalit? paano mo nalaman? Hindi lang ako nakakalam, kaya ko rin itong gamutin. Gayon, maniniwala ka na sa akin, di ba? Meng, kailangan mo akong tulungan para iligtas si Lolo. Ay naku, Peng. napakabait ni Shoy. Paano ka naman niya sasaktan? Ikaw siguro ang nagpagalit sa kanya. Inagtatanggol mo pa rin siya. Pagbalik niya, ako. Pa, Huwag mo akong tawaging papa. Wala akong anak na katulad mo. Mama, ayos ka lang po ba? ayos lang ako. Mama, ikaw yung pakite na yon noon. Tama, Papa, siya po yan. Sinabihan ko po siya na bumalik at magkakasal kay Master Wang. Para sa Chongsi ni Lolo, hindi lang siya nakinig. Sinaktan pa niya ako. nagsisinungaling ka. Ikaw ang unang nambuli kay mama. Nagagalit si Meng, kaya kanya sinaktan. Tumahimik ka, Jiang Shuyu. Pinapapunta kita para magpakasal kay Master Wang. Pa sa Chongqing ni Lolo. Dinala mo sila rito. Painisin ako, di ba? Wala akong oras para diyan. Dinala ko sila rito para gamutin si Lolo. At saka, ang anak ni Jiang Shuyu, hindi pa cute. Ikaw, Ay naku, chef, isa rin akong ina. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, hindi naman natin pwedeng gawing biro ang kalusugan ni Lolo, di ba? Hindi mo kailangang intindihin. Sino ba talaga ang nagbibiro sa kalusugan ni Lolo? At yang Chongqing na yan, hindi ba gusto mo lang akong ipakasal? Para lang ang anak mo, ang magmana ng kumpanya? Wala akong ganon. Wala. Manahimik ka, Jiang Shuyu. Kahit gaano pa kawalang kwenta ang Chongqing, mas maganda pa rin yan kaysa sa pagtawag mo sa isang bata para gamutin si Lolo. Hoy! Huwag mong ikumpara ang mga pamahiin mo sa Meng ko. Ang Meng ko ay
Isang Taoist Little Heavenly Master. Isang Great Master of Medicine. Siguradong magagamot niya ang sakit ni Lolo. Tama, siguradong magagamot ko si Lolo sa tuhod. Manahimik ka. Kayong dalawang manloloko. Lumayas kayo sa pamilyang Jiang. Ikaw nagurang ka. Sino ang tinatawag mong manloloko? Tama, kung hindi lang dahil sa mama ko, hindi ko kayo tutulungan mga masasamang tao. Ikaw. Sumasagot ka na. Ito ba ang kinauwi mo? Pagamutin si Lolo. Ay naku. Shuyu, makinig ka. Ang tungkol sa Konghui, tayong pamilya, pag-usapan natin sa bahay. Ay naku, huwag mong galitin ang papa mo. Sino ang pamilya mo? Huwag kang magkunwari na mabait. Meng, puntahan natin si Lolo. Teka lang. Jiang Shuyu, balak mo ba talagang dalhin ang mabahong security guard na yan at ang pakite na yan para gamutin si Lolo? Kung may mangyari kay Lolo, kaya mo bang panagutan? Ikaw ang pinakamamahal ni Lolo. Paano kung may mangyari sa kanya? Ano ang gagawin mo? Tama na. Para namang nagmamalasakit kayo. Kay Lolo. Nakakasuka. Ikaw. Umalis ka. Si Meng, may liligtas mo ba ang lolo ko? Nandito si Meng. Walang problema. Sige. Mama, ang lolo sa tuhod ay nahawaan. Masamang enerhiya mula sa J-dependent sa dibdib niya. Ang kanyang kaluluwa ay nagkakalat, kaya siya nawalan ng malay. Ang jade pendant na yon. Ang jade pendant na yon. Paano nalaman ng batang yan? Ang tungkol doon. Baka. Hoy bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang J-dependent na yon ay kinuha ko para protektahan ang matanda. Nagsisinungaling ba ako? Malalaman mo mamaya. Mama, tanggalin mo muna ang J-dependent. Jiang Shuyu, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Siyempre, ililigtas ko si Lolo. Alaga bang paniniwalaan mo ang sinasabi ng batang yan? Kung hindi ko siya paniniwalaan, ikaw ba ang paniniwalaan ko? Ikaw. Xiaoyu. Alam kong ikaw, may galit ka sa akin. Pwede mo akong pagbintangan. Pwede mo akong ipahamak. Okay lang lahat yan. Ang lolo mo ang pinakamabait sa'yo. Hindi mo naman siguro kayang pabayaan ang lolo mo, di ba? Jiang Shuyu, ang tita Liu mo ay nagmamakaawa na. Magmamatigas ka pa rin ba? Kapag sinigawan mo pa ang mama ko, susuntukin kita hanggang mamatay ka, gurang. Ikaw. Tama na. Sabi ko, ako ang mananagot sa mangyayari. Say. Kung hindi magising ang lolo, ibigay mo sa akin ang karapatan sa mana. Lolo. Lolo. Anong nangyari? Dahil lang sa'yo, Dahil naniwala ka sa pa-cute na yan. namatay ang lolo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka karapat dapat maging tagapagmana. Anong karapatan mo? Napamunuan ang grupo. Masamang tiyo, nililigtas ko ang lolo sa tuhod. Lolo, dahil sa J-dependent, may buhay pa siya. Ano na ang gagawin gayon? Ay naku, kahit mamatay ka pa, matandang bruha, hindi mamamatay si lolo sa tuhod. Mama, sabi ko nga kanina, ang kaluluwa ni lolo sa tuhod ay nagkalat. Kaya kailangan ko siyang tulungan na mahanap ang kaluluwa niya. Kaluluwa? Paano mo hahanapin yan? Meng. Sabihin mo sa papa mo ang totoo. Nagkamali ka ba? Ay, kung nagkamali ka, tatakbo na ang papa mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ikaw na maliit na bata. Hindi ka niya kayang saktan. Panoorin mo lang ako. Siyempre, pupunta ako sa Jiwan para hanapin. Swansin walang hanggan, kaluluwa lumabas. Ninuno, protektahan mo ako. Pumasok sa Jiwan. Ay naku, Ang bagong gawang juyuan na to. Ang sarap. Hahaha. Yama, matandang ulol. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob para kunin ang kaluluwang lolo sa tuhod ko? Sino ang nangahas? Magingay sa Juyuan. Sino ka para? Pigilan ako? Ito. Sinong walang mata? Napakute yan? Sino ang nagdala sa munting lola na yan? Anong sabi mo? Ay, mahal na immortal.
Mahal na immortal, huwag po kayong magalit. Mali, mali, mali. Pagkakamali. Pagkakamali po. Ibig sabihin ba, mali ang hinala ko sa'yo? Hindi po, hindi po. Kung hindi, ibigay mo na agad ang kaluluwang lolo sa tuhod ko. Ibalik mo. Kung hindi, gigibayin ko ang palasyo mo, tama? Yama, Si Jianghai. malinaw na tapos na ang buhay niya. Ang munting babae na yan ay wala lang. Bakit po kayo? Wala kang alam. Yang munting lola na yan ay direktang tagapagmana ng Xuanmen. Ang nasa likod niya ay mga Diyos at Espiritu. Kung sinaktan mo ang bata, Darating ang matatanda. Kaya ko ba silang kalabanin? Nawala ako sa sarili para maniwala sa isang salita ng bata. Jiang Shuyu, Hanggang kailan mo pa sila? Papayagang lokohin ka. ibigay mo na sa akin. Ang grupo. Mama, pinabalik ko na kay Yama ang kaluluwa ni lolo sa tuhod. Bumalik na. Magigising na si lolo sa tuhod. Magigising na siya. Meng Meng. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, papa. Kaso lang, sobrang naubos ang lakas ko. Medyo pagod ako. Yama, nandito ka pa rin at nagpapangga. Iniisip mo ba na ang pamilyang Jiang ay madaling lokohin? Mas mabuti pang magdasal kayo. Okay lang ang matanda. Kung hindi, isa-isa kayong mananagot. Walang makakatakas. AMEA. Mas mabuti pang magdasal din kayo na maging maayos si Meng Meng. Kung hindi, lilipulin ko ang buong pamilyang Jiang nyo. Papa, huwag ka nang magalit. Okay lang talaga si Mengmeng. Kaso lang, sa mga araw na ito, hindi ko muna magagamit ang Xuanmen. Yan kasi, nagpakabayani ka pa. President Jiang, ang nangyari kay Meng Meng ay may tuturing na injury on duty. Kailangan nating dagdagan ang bayad. Inatay mo ang lolo ko. Tapos humihingi ka pa ng pera. Hindi ka ba naniniwala na kukunin ko ang buhay mo? Sino ang nagsabi sa'yo na patay na ako? Lolo, Buhay ka pa. Buhay ako. Hindi ka ba masaya? Hindi. Wala. Mama, sabi ko na nga ba, meliligtas ko si lolo sa tuhod. salamat, Mengmeng. Ano ang tawag mo sa akin? Lolo sa tuhod. Lolo ka ni Mama. Tama lang ang tawag ko sa'yo. Kamukha. Parang si Shuyo noong bata pa siya. Magkamukhang magkamukha. Haha. Halika. Dito ka kay lolo sa uhod. Pa, kailangan mo lang magpahinga. Manahimik ka. Huwag kang manggulo sa usapan namin ng apo ko. Lolo, ingnan mo naman. Lumabas kayong lahat. Hindi ko inakala na ang batang yon ang nakapagpagising sa lolo mo. Baka naman. Pa, Paano naman magkakaroon ng ganoong kakayahan? Ang batang yon, siguradong ang J-dependent na pinakuha ni Mama. Ang gumana. Nagkataon lang yon. AMM. Nga. Ano man ang mangyari, mabuti na ling nagising si lolo. Kailangan kong maghanda para sa ikapitumpung kaarawan ni lolo. Sek, Bakit ganoon na lang kalapis si Meng Meng? Sa matandang yan? kung buhay pa ang anak ko, siguro kasing edad na rin siya ni Mengmeng. President Jiang. President Jiang, huwag po kayong mag-alala. Kami po ay may profesional na etika. Basta ibigay nyo lang ang sinabi ni Meng Meng kanina. Ang pera para kay lolo. Ibigay mo sa amin. Aalis kami agad. Hindi na kami mangungulit. Kulang ka ba sa pera? President Jiang, hindi mo pa kasi alam. Sabi nga nila, ang batang lumalaki, naubos ang pera ng magulang. Si Meng Meng, hindi rin naman. Nalalayo sa ganoon. Isipin mo, isa lang akong security guard. Ang kakaampot kong sahod buwan-buwan. Lahat na pupunta sa kanya. Kung gayon, magpakasal tayo. Ha? Hindi. Sasabihin ko sa'yo. Ako. Nagpapakita lang ako ng talento. Hindi ako nagbibenta ng sarili. Huwag mo akong pag-interesan. Sino ba ang may gusto sa'yo? Nagkamali lang ako ng salita. Ang ibig kong sabihin, kung magpapakasal ka sa akin, bibigyan kita ng sweldo. Kagigising lang ni Lolo. Kailangan kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. AMM, hindi. Kailangan ko pa rin. Hanapin ang tunay na nanay ni Meng Meng. Di ba, ama? Ibigay mo na lang sa amin ang perang iyon kanina. 100,000 kada buwan. Magkano? 100,000. Itong si Meng Meng. Sa isang buwan, sa pagkain at inumin.
Libu-libo na ang nagagastos ko. Kung sagot ng pamilyang Jiang ang lahat. Malaking kita sa isang buwan. Kung ganoon, si Meng Meng ay 500,000. Kung hindi umabot ng isang taon, itaturing na isang taon. President Jiang. Mula ngayon, si Meng Meng ay sayo na. Iyong tunay na anak. Kahit anong gawin mo sa kanya, ayos lang. Tanong lang po, Ma'am, gusto mo ba ng mature na papa type? O gusto mo ng cute na boy toy? Ako, ang asawa mo. Ha? Bayaan mo na. Heto. Bumili ka muna ng disenteng damit. Bukas, samahan mo ako. Sa salusalo ng lolo. Doon din si Young Master Wang. Kaya huwag kang magpapahalatang pek. Huwag kang mag-alala. Sige, Meng Meng, alis na ako. Bakit pa ang pamilyar? Ang likod na yan? Papa, pinabili ka ni Memang Sweet. Bakit ka umarkilalan? Ano bang alam mo? Ito ang pinaghirapan ng papa mo. Hindi ba dapat tipirin ko? Itong batang to, hindi marunong magtipid. Hey, Bakit ba ako nagkaroon? Ng papa na sobrang kripot? Papa, gutom na naman ako. Sige, Meng Meng, pumasok ka muna at kumain. Pagkatapos ng tawag ni Papa, sasama ako sa'yo, okay? Sige, bilisan mo, ha? Okay na. Sige na. At 2 chicken leg po. Kaninong anak yan, ang kite? Nga, parang manika. Siya ba yung bata? Huwag kang mag-alala, Young Master Wang. Tingnan mo kung paano ko siya didisiplinahin. Bata, karapat dapat ka bang kumain? Ang pagkain ng pamilyang Jiang. Masamang tiyo, ibalik mo ang chicken leg ko. Sino ang tinatawag mong tiyo? Hello, may balita na ba? Kuya Feng, nahanap na. Nasa Jinghai ang taong yon. Siguro isang dalaga mula sa isang prominenteng pamilya. Ako, sa panig ko, ay Buong lakas na tumutulong sa paghahanap para sa'yo. Sige. Basta may direksyon, ayos na. Salamat. Kuya Feng, ano ba yung sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo noon, ay, sige na. May gagawin pa ako, ibababa ko na. Sasabihin ko, tong balita kay Meng Meng. Siguradong matutuwa siya. Kumain ka. Ayaw ni Meng Meng kumain ng maruming manok. Hindi mo yan matatakasan. Kakainin mo yan. Ha? Naglakas loob kang kagatin ako. Masamang tiyo, pupuntahan ko na si papa ko para turuan ka ng leksyon. Ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Papa, Meng Meng, huwag kang matakot. Bitawan mo siya. Oh, Maliit na security guard. Binabantaan mo ba ako? Huling bises ko nang sasabihin sa'yo. Bitawan mo siya, at alalampasin ko pa ang pamilyang Jiang sa isang pagkakataon. Hahaha. Ikaw na isang maliit na security guard. Naglakas loob pang bantaan ang pamilyang Jiang. Nakakatawa ka. masamang uncle, ang papa ko napakalakas lumaban. Mas mabuti pa, sumuko ka na lang agad. Kung hindi, babugbugin ka niya hanggang sa maghanap ka ng ngipin mo sa sahig. Napakalakas lumaban. Gaano kalakas? kaya ba niyang bugbugin ang 10? O kaya ang 100? Ngayon, kahit sa dami ng tao, papatayin ka namin. Mga kasama, sugurin. Aba, hindi nakinig kay Meng Meng. Magdurusa kayong gayon. Ikaw. Huwag kang lumapit. Kanina sinabi ko sa'yo, napakawalan mo si Meng Meng. Hindi mo narinig, ano? Ha? Aray, Peng Peng. Peng Peng. Tinatanong ko, narinig mo ba? Ha? Narinig ko. Ang binti ko ay... Sinasabi ko sa'yo, kung binuli mo si Meng Meng, sisirain kita. Tingnan natin kung pagkatapos nito. Maglakas loob ka pa. Meng Meng. Meng Meng. Nandito lang siya kanina. Burp. Papa, nandito ako. Aba. Ako rito, nagpapakahira. Nakikipag-away para sa'yo.
Ha? Tapos ikaw, sa likod, sarap na sarap kumain. Ikaw, ang tigas ng ulo mo. Papa, gusto ko lang naman po na. Hindi ka na mag-alala. Gusto ko pong mabilis na bumalik ang lakas ko. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ha? Bumalik na ang lakas mo? Siyempre naman, basta may sapat na pagkain. Sa langit o sa lupa, sino ang mangangahas na kalabanin si Mengmeng? Sage, ang susunod na mangyayari, ikaw na ang bahala, ha? Opo. Magpahinga na po kayo. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Hehe. Masamang tiyo. Meng, pakakainin ka ng chicken leg. Yang Master Wang, Tulungan mo ako. maliit na bata. Bitawan mo siya. Ikaw ba yung sinasabing masamang tiyo na? Gustong saktan si Mema? Hoy bata, makinig ka. Kung mapapangasawa ni Yang Master Wang si Jiang Shuyu, malaking swerte niya yon. Anong kinalaman mo diyan? Yang Master Wang, siya yan. Dahil lang sa, may alam siyang konting mahika, paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano mo. Hindi mo man lang kayang patumbahin. Ang isang batang babae na wala pang muwang? Umalis ka. Ayusin niyo siya. Ang dakilang Kuanmen, lahat ng batas ay maliwanag. O Diyos ng araw, pakinggan ang aking utos. Nawawala sa sarili. O Diyos ng araw, pakinggan ang aking utos. Nawawala sa sarili. Bakit kayo nakatunganga? Siege, ate. Ano ba yan? Nagre-rebelde kayo? Nagkamali ako. Bakit ang ingay? Mama! Hindi ko rin alam. Adarating lang namin ni Mengmeng. Nakita namin ang mga bodyguard na binubugbog ang aso. Binubugbog ang aso. Tama. Bitawan. Boss. Ikaw si. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong nangyayari? Hindi ba't dahil sa magaling mong apo? Para lang hindi mapakasal kay yung Master Wang. Pinayagan niya ang batang to at ang lalaking yan, na gumawa ng gulo sa handaan mo. Ako. Siya si Wang Teng. Ikaw nagurang ka. Kapag nagsinungaling ka pa, babangasan kita. Ginulpi si Pengpeng ng ganyan. Nagsisinungaling pa rin? Siya ang nang-api sa akin. Dapat lang sa kanya. Meng, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang po ako. Nandito si Papa. Ikaw na lalaki ka, inaapi mo ang bata. Hindi ka ba nahihiya? Kung may mangyaring masama kay Mengmeng, hindi ko kayo palalamasin. Teka lang. Paano naman ako? Wala bang may pakialam? Ginulpi ako ng batang to. Gamit ang mahika. Tingnan natin ngayon. Paano mo ipagtatanggol ang batang to? At ang lalaking to. Ikaw na mukhang baboy. Sir. Una sa lahat. Ako si Shuyu. Kami ay legal na kasal, may kasulatan. Ano ngayon? Hindi ako tagalabas. At hindi rin tagalabas si Mengmeng. Pangalawa. Ang bumagbog sa'yo kanina ay ang bodyguard mo. Wala yan sakin at kay Papa. Wala kaming kinalaman doon, di ba? Nakita ang lahat. Totoong ha. Sage. Jiang Shuyu. Hindi ko to makakalimutan. Makita na lang tayo. Hindi, teka. Mengmeng, bakit mo ako dinala rito? Matulog. Gaano ka nakatagal hindi nakatabi si Mama? Hindi, Mengmeng, hindi ganoon. Kasi ganito. Ito kasi. Pa kay Papa. Masyadong maliit ang kama na to. Masyadong maliit. Kaya si Papa, magpapahinga sa guest room. Ha. Gusto mo pairing umalis? Puppet talisman. Tigil! Mengmeng, Ikaw. nabaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong gawin, yan sa mama mo. Ako? Mengmeng. Yeah, ma'am. Gusto mo pairing treasuring si Mama? Bumalik ka rito. Meng, inom lang si mama ng tubig. Hindi rin makakatakas si Mama. Meng. Dapat magkasama ang buong pamilya. Patayin ang ilaw, matulog na. Ito ba ang sinasabi ninyong master ko? Baka manloloko lang yan?
Yung Master Wang, mag-ingat ka sa pananalita mo. Si Master Ku ay isang dalubhasa. Ayos lang. Hindi lang naintindihan ng mga tao ang tungkol sa amin. Yang Master Wang, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Sumibol sa hangin. Magtipon ang kasamaan. Bangon. Magaling. Pero Master, may kasamang bata ang taong yon. Parang may alam din sa mahika. Hindi ko lang alam kung ikaw. Isang simpleng bata lang yan. Natuto lang ng kaunting kaalaman. Hindi dapat katakutan. Ang galing. Jiang Shuyu. Gagawin kitang sumunod ng maayos at umakyat sa kama ko. Maestro, itong petsa ng kapanganakan niya. Puso. Atay. Lion. Baga. Bato. 5 laman loob, iniaalay sa 5 elemento. Baliktarin ang yin at yang. Lumabas ka, masamang espiritu. Umalis ka. Maestro, kumusta na? Apos na. Ang taong iyon ay sinapian na ng masamang espiritu. Ang buhay o kamatayan niya ay nasa iyong mga kamay na. Maestro, gayon, wala na sigurong magiging problema, di ba? Ang masamang espiritu ay walang anyo at walang substansya. Maliban kung may Xuanmen Master, nagagamit ng pinakamataas na kalidad na Jede bilang gabay. Doon lang ito matatanggal. Kung hindi kayo panatag, maaari ninyong bilhin ang lahat ng mamahaling Jede sa Jinghai. Sa ganitong paraan, kahit na ang maliit na bata ay may alam sa Xuanmen, wala siyang magagawa. Papa, gising na. Huwag kang maingay sa umaga. Ah, Papa, matulog ka pa. Tulog muna. Mama, gising na. Mama. Mengmeng, ano bang nangyari sa mama mo? Si Mama, sinapian masamang enerhiya. Malapit na siyang mamatay. Ano? Masamang enerhiya? May pag-asa pa bang may ligtas? May pag-asa pa. Lola sa tuhod. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Maghanap po kayong magagandang Jed. Say, ako na ang bahala dito. Hello, Gu Jiaozu. Ako ito, si Jiang Hai. Ngayon, Agad-agad. Ipadala mo sa akin ang pinakamagandang Jedi ninyo. Ipadala mo sa akin ang pinakamagandang Jedi ninyo. Sige na. Ano? Naubos na lahat. Lola sa tuhod, anong nangyari? Ang lahat ng magagandang Jedi sa merkado. Naubos na ng iba. Mukhang alam ng kalaban na kailangan natin ng Jedi. Kung gayon, anong gagawin natin? May isang paraan. Ang Ancient Jade Auction. Ngayon, saktong-sakto. Ang taunang auction. Binabati ka, Yang Master Wang. Maligayang bati, yung Master Wang. Malapit mo nang makuha ang ate ko. Siyempre, sa buong Jinghai. Wala akong hindi makukuha. Ako si Wang Teng. Mengmeng. Dito ka muna magbantay. Si Papa, babalik para humingi ng pera kay Lolo. Papa, hindi sa sinasabi ko. Ang mama ay may sakit na ng ganyan. Kuripot ka pa rin. Kaya pala noon, iniwan ka ni Mama. Ay naku, hindi mo rin naman siya mama. Sej, sasabihin ko sa'yo, ito na ang huling bises na gagawin ko ang lahat. Para tulungan ka, pero nililinaw ko sa'yo, wala nang gaanong pera. Sa bulsa ni Papa. Kasama ang bayad sa pagbibenta ko ng sarili. 6 na milyong plus lang lahat. Ang pere, ako na ang bahala. Hindi, ay naku. Pa-cute. Nagkita na naman tayo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit si Mama. Hoy, Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ayaw mo pa ring umamin? May aurang masamang sumpa sa'yo. Malapit na magsimula ang auction na ito. Pakiusap, umupo na ang lahat ng bisita. Pagkatapos kong iligtas si Mama, babalik ako para ayusin siya. Emie, gusto mo pa akong saktan? Halika. Sage, subukan mo. Ay, nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Sa buong Jinghai City, Lahat ng mamahaling jade. binili ko na. At saka, Lahat ng jade sa auction na ito. Binili ko na rin lahat. Wang Teng, naghahanap ka ng gulo. Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero kung wala kayong, Jade. Si Jiang Shuyu. tiyak na mamamatay. Mengmeng, hintayin mo lang ha. Si Papa,
Hahanap na ng pera ngayon. Ano? Hahanap kang pera? Hindi ka ba nagtitipid na naman? At gusto mo nang tumakas? Aba, paano mo naman nasabi yan? Sa papa mo, ha? Kahit kuripot ang papa mo. Pero may pride din naman ako. No, minamaliit ako ng lalaking yan. Ako na ang bahala sa pera. Mamaya, ang gagawin mo lang ay makipagbid sa masamang tao. Ikaw, hindi mo naman siguro ako ibebenta ulit, di ba? Ay, paano naman mangyayari yon? Hindi ko ibebenta ang kahit sino maliban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita gagamitin. Ngayon, kahit isang kusing. Sige, pagkakatiwalaan ulit kita. Papa. Sabi ko, hindi ko gagamitin ang pera mo ngayon. Hindi ko naman sinabing hindi ko gagamitin ang pera mo sa hinaharap. Hehe. Para. Ang Maitreya dependent na yon ang makakapagligtas kay mama. Mamaya, anuman ang mangyari, kailangan mong makuha yon. Sage, basta may target. Ah. Ang lalaking to. Dahil lang sa may pera, nagmamayabang na sa akin. Tingnan mo kung paano ko siya lulukohin mamaya. Opisyal na nagsisimula ang auction na ito. Mga ginoo, tingnan ninyo. Ang unang item sa auction na ito. Ang Eastern Jin Duobao Jade Bracelet. Ang panimulang presyo ay 6 na milyong yuan. Ang bawat bid ay hindi bababa sa 100,000 yuan. Yung Master Wang. Hindi mo ba sinabi na ngayon mo kukunin ang lahat ba ng JD? Kukunin mo? Ano ngayon? Baka naman ikaw, na security guard lang. Gusto mo pa akong agawan? Hihe, hindi naman agawan. Pero ngayon, masyado kang nagpapapogi. Gusto ko lang na maloko ka ngayon. 8 milyong yuan. 8 milyong yuan lang, gusto mo na akong lokohin? Hindi mo yata alam ang kakayahan. Ang nag-isang Young Master ng Jinghai. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. 20 milyong yuan, 30 milyong yuan. 40 milyong yuan. 40 milyong yuan, isang bises. Ganyan lang kadagdag ang pera. Gusto mo nang agawin ang Jede sa akin. Huwag kang magmadali, ang magandang palabas ay nasa huli pa. 40 milyong yuan, 3 bises. Sold. Binabati namin siyang Master Wang sa pagkakabili ng bracelet. Ito ang Jede na makakapagligtas kay Jiang Shuyu. Kung gusto mo siyang iligtas. Dalhin mo siya sa kama ko. Gusto mo bang dalhin ko ang nanay mo sa kama? Gusto mo? Naglakas loob kang saktan ako. Ayaw mo nang iligtas si Jiang Shuyu, di ba? Ang asawa ko, ako mismo ang magliligtas. Hindi ko kailangan ang pagmamaktol mo dito. Sage. Tingnan natin kung paano mo siya ililigtas. Hindi lang ang Young Master na ito ang magdadala. Basag na ang Jade na to. Bawat Jade na bibilhin nyo simula ngayon, babasagin ko lahat. Mga ginang at ginoo, tingnan nyo po, ang pangalawang item sa auction na ito. Ang Northern Song Dynasty Flower and Bird Jade Pot. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. 20 milyon. Ay, yung Master Wang, hindi ba ikaw ang number 1 yung master sa Jinghai? Ha? Bakit sa base price ka nagsisimula magbid? Magbibid ako ng 30 milyon. 60 milyon. 70 milyon. 80 milyon. Sage pa. Si MR Wang ay nagbid ng 80 milyon. May magdadagdag pa ba? Magdadagdag? Ano pa? Ha? Yang basag na VS na yan. Hindi nga yan abot ng 50 milyon. Ay, kung ganoon, ibigay na lang natin sa taong yan. Sa taong tanga at maaming pera. Ang laki ng lugi niya. Ikaw. Ang Jede pot na yan, halatang hindi aabot ng 40 milyon. Talagang naloko si Young Master Wang. Anong pakialam mo? Marami akong pera. Hindi pa ba ibababa ang martilyo? Binabati kita, Young Master Wang. Binili niya ang Jede na banga sa halagang 80 milyon. Ito ang Jede na makakapagligtas kay Jiang Shuyu. Ang galante naman ni yung Master Wang. Ay, ang Jade na banga na halos 100 milyon ang halaga. Basta na lang binasag. 100 milyon lang yan. Marami akong pera. Sage. Ang susunod na item. 150 milyon. Ang susunod. 300 milyon. Ang Tang Dynasty Maitreya Jade Pendant na ito ay may mahabang kasaysayan. Isinushoot mismo ni Empress Wu Zetian. Ang panimulang presyo ay 100 milyon. Baho-baho kang security guard. Sige, tumawag ka pa. Ang tanga at ang daming pera. Papa, ang Maitreya Jade pendant na yan ang makakapagligtas kay mama. Mamaya, kahit anong mangyari, kailangan mong bilhin yan sa subasta. Sage. 500 milyon. Niloko na nilalaki siyang Master Wang. Siguro ilang daang milyon na ang nawala sa kanya.
Baka naman siya ay kasabwat ng auction house. Gusto mo akong lokohin, ha? Hayaan kitang lokohin. Jiang Peng. Sa tingin mo, Makakakuha ba siya ng 500 milyon? Yang Master Wang, ang pamilya naming Jiang ay hindi nagmamadali Tulad ng pamilya ninyong Wang. Kahit pa nalilito si Lolo. at buong suporta ang ibigay. Sa tingin ko, sa maikling panahon, hindi pa rin makakakuha ng ganoong kalaking pera. Hindi pa sapat? Kailangan ko pang dagdagan ang apoy. 600 milyon. 700 milyon. Huwag na. Ay, bakit hindi ka na nagpapataas ng presyo? Hindi ba ikaw ang first yung master ng Jingcheng? Hindi ba gusto mong bilhin lahat ng JD ngayon? Bakit hindi ka na nagpapataas ng presyo? Akala mo ba, ikaw na amoy sinelas na security guard? Sinasadya mong itaas ang presyo para lokohin ako. Hindi ko ba alam yan? Ilang beses mo na akong niloko. Kung lokohin kita ng isang beses, mabubulok ka sa kulungan. Kung ganoon. Meng, bayaan mo na. Yaman, para. Sandali lang, babalik ako. Sonsin Balao, Yinshan Chukiao. Zashi Hawa, sa pinakamataas na kalangitan. Diyos ng kayamanan, kailangan kong tulong. Munting ginang. Ano po ang inyong ipinag-utos? Pupunta ba paalabanan si Yama? O para nakawin ang kanyang sasakyan? Hindi. Gagawin ko ang mga bagay na yan. Siguradong pupuntahan ko ang aking kuya, unggoy at ang iba pa. Bakit ko pa hahanapin ang isang matandang tulad mo? Ako? Gusto kong i-advance. Ang pere, ng papa ko. Munting ginang. Alagang pinahihiapan mo ang iyong ama. Anong ibig mong sabihin diyan? Huminahon. Munting ginang, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero labag ito sa patakaran. Labag? Anong patakaran? Tanong ko sa'yo, ang pera bang papa ko ay hindi ko pera? Opo. Kaya nga, ginagamit ko ang perang papa ko para sa kanyang mga gawain. Sino ang maglalakas loob na kumontra? Ikaw ba? Hindi. Pero, Yamie, say. Ayaw mo akong tulungan, di ba? Tingnan mo ang puno mong nagbibigay yaman. Mukha namang ayos. Gayon, kukunin ko ang yaman mayayaman para sa mahihirap. Tutulungan ko. si Meng. Kahit tamaan pa ako ng kidla, utulungan ko pa rin. Ayan, mas maganda yan. Nakakita na ako ng mga anak na nanloloko ng tatay. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kalala. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 700 milyon. May mas mataas pa ba? Yung Master Wang, hindi mo ba talaga gusto ang Maitreya Jade pendant na ito? Kung makuha ko talaga yan, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo. Kung makakakuha ka talaga ng 700 milyon, ano ngayon kung masayang ang pinaghirapan ko? Pero kung hindi mo yan makukuha, Ang natitirang buhay mo ay sa kulungan mo gugugulin, di ba? AMEA. Kahit hindi makakuha ng pera si Meng, akala mo ba ang 700 milyon ay hindi ko rin makukuha? Bayaran mo na ang pera. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa naman nahahampas ang martilyo, di ba? 700 milyon, isang bises. 700 milyon, dalawang bises. 700 milyon, tatlong bises. Sold. Binabati namin ang ginoong ito. Nakuha niya ang 700 milyon sa auction na ito. Para sa pinakamagandang item. Kailangan ko ba talagang gamitin ang pinaghirapan kong pera? Ay, ano na, Meng? Akin na ang cellphone. Ngayon pa lang naisipang umutang. Huli na yata ang lahat. Yang Master Wang, siya lang, isang hamak na security guard. Anong bangko ang magkapautang sa kanya? Maraming pera ang papa ko. Kailangan pa bang umutang? Ang batang to. Alam niya kaya ang sikreto kong ipon? Papa, hindi ka naman. Nabaliw sa kakatawa, di ba? Kahit na magpanggap ka pang, Baliw ngayon, wala nang silbi. kung hindi mo mailabas ang 700 milyon, Hindi kayong mag-ama makakaalis. Sino nagsabing hindi ko may lalabas? Gusto ko lang sanang makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao, pero ang kapalit ay paglayo. Sige, hindi na ako magpapanggap. Ako ay isang bilyonaryo. Nagpapakatotoo na ako. Pwe, bilyonaryo ka pa dyan. bayaran mo muna ang pera bago ka magsalita. Par, kung malalabas mo talaga, ang 700 milyon na yan, kakainin ko lahat ng nasa sahig na to. Maniwala ka. Ang galing naman ng ngipin mo, masamang tiyo. Sige, sabi mo yan. Mamaya, pa isa-isa. Ipapasok ko sa bibig mo.
Bilisan mo na, magbayad ka na lang. Matagumpay ang pagbabayad. Paano nangyari yon? Itong 200,000 lang naman yan. Ingnan nyo nga kayo, parang walang alam sa mundo. Kung malalaman ni Papa na lahat ng perang yan ay kikitain niya pa lang. Ay hindi pwede. Hindi ko talaga pwedeng sabihin sa kanya. Wang Xiao, ano na ngayon? Huwag kang mag-alala. Tawagin si Master Ku. Saan tayo pupunta? Ah, kayong dalawa. Anong gagawin nyo? Siyempre, pakakainin. Ang masamang tiyo. Wang Xiao, tulungan mo ako. Ay, gusto mo rin bang kumain? Ay, huwag na, huwag na. Dahil binuli mo si Mama. Mingming, sapat na ba yan? Naglagay ako ng illusory evil spirit array sa J-dependent. Kaya nitong linisin ang masamang sumpa sa katawan ni Mama. Sa bawat sandali, hindi magtatagal, magigising na si Mama. Ayaw mo bang sabihin sa akin ngayon? Ang balanse sa aking cellphone. Saan ka pumunta? Mayroon pa. Nawala na rin ang pera ng aking pagbibenta sa sarili. Tate, paano ko malalaman iyon? Hindi laging nandyan ang cellphone. Nasa iyo ba? Ay ang init ng ulo ko. Ako talaga. Nangangahas ka pang bumalik? Haring kidlat at rain ng kulog. Ilabas ang kapangyarihan. Buksan ang kasamaan. Mengmeng. Hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Pwede mo bang hanapin ang nasa likod nito? Langit at lupa, walang hangganan. Libong milya, susundan. Sagit. Nahanap ko na. Master, Nako, hindi lang niya pinatay ang masamang espiritu ko. Nahanap pa niya ako. Kung gayon, anong gagawin natin ngayon? Young Master Wang, huwag kang mag-alala. Umalis muna tayo. Sinaktan niyo si Mama tapos gusto niyo pang umalis? Sinaktan niyo si Mama tapos nagtatago pa kayo? Ang lakas ng loob mo, maliit na bata. Naglakas loob kang lumapit sa akin mag-isa. Sa klase mong yan, kahit sino lang, kaya kang tapusin. Haha, ang yabang mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang aking kapangyarihan. Masamang espiritu, pumasok ka. Walang makakapigil. F peng peng. Peng peng. Ma, ayos lang ako. Pakiramdam ko ngayon, punong-puno ako ng lakas. ganun kalakas? Ang lakas niya ngayon, kayang bumiyak ng bundok at bumasag ng bato. Emie, tingnan natin kung anong ipanlalaban mo sa akin. Papa, anong kinakatakutan mo? Kaya ko rin ang simpleng zombie spell na yan. Hoy, hindi na kailangan Mengmeng. Papa, huwag kang mag-alala. Ito ang di masakit na version ko. Tiyak na matatalo ko siya. Emie, ang yabang mo. Sage. Mengmeng, ako ang tunay mong papa. Hindi mo pwedeng. Kaya nga, ang ibig kong sabihin. Liuding liudye, ginintuang liwanag, sumapi. Gigi Rululing. Itong ginamit mo, wala namang silbi. Pasensya na, Papa. Nagkamali akong kuhang anting-anting. Ha? Sa ganitong kalaking bagay, hindi ka pwedeng magkamali. Sorry, Papa. Nagkamali si Mengmeng. Nagkamali si Mengmeng. Muntik na akong maging ulila. Ikaw talaga, pinapahamak mo ang sarili mong ama, ha?
Hindi na po, hindi na po. Puksain ang kasamaan. Walang makakapanakit. Agad-agad, sundin ang utos. Sigurado ka bang tama na to ngayon? Sige na, Papa. Talaga bang kaya na? Siguradong matatalo mo siya. Sigurado ka? Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong anak? Ito paano nangyari yan? Ako naman, Yemie, ikaw na masamang matanda. Isang pipitsugin lang na kumukuha ang buhay ng iba. Isang maliit na pipitsugin. Nangahas pang kalabanin ang isang tulad ni Mengmeng. Isang Juanmen na henyo. Isang dakilang tais na kumukuha ang buhay? Peng Peng. Masyado kang maaga kung magsaya. Mayroon pa akong trump card na hindi ko pa nagagamit. Master, mahina ang katawan ko. Hindi ko kaya to. O, dakilang masamang Diyos, ang inyong tapat na lingkod ay nagmamakaawa sa inyo. Na bumaba ang inyong tunay na anyo. ang lupit naman, pati sarili sinasaksak. Bakit parang pamilyar? Meng, may dumating na malaki. Epektibo ba yang anting-anting mo? Sa pagbaba ng masamang ninuno, walang anting-anting ang gagana. Ilagay mo muna yan diyan. Ako na ang bahala dito. Aya mo ba? Kaya ko to. Ang ignorante at walang takot, nangahas na bastusin ang masamang ninuno. Anong masamang ninuno? Subukan niyang ipakita sa akin ang ngipin niya. Sino ang nangahas na bastusin ang aking presensya? Hahaha. Ngayon alam mo na kung gaano katindi ang kapangyarihan. Ang masamang ninuno, di ba? Meng, takbo na. Gusto mong tumakas? Master Ku, Bugbugin mo siya. Gago! Sino nagsabing tatakbo ako? Anong pinagsasabi mo diyan? Bakit siya pa ang munting lola? Paano mo nagawang bastusin ang si Izu? Sizu, Ulungan mo kami. manahimik ka. Lisa Carl, ang ako na ito, ha? Naglalaro ka pa rin sa harap ko? Sa tingin ko, ayaw mo nang magtrabaho sa G1. Mali, munting lola. Nagkamali ako. Master Ku, Ito, anong nangyayari? manahimik ka. Ang ginawa ng si Izu ay may malalim na kahulugan. Paano mo ito kukwestiyonin? Hoy, ikaw na gurang. Sumuko ka na ba? Sumuko na ako. Buti naman at marunong kang umintindi. Lumuhod ka diyan. Ang wizo ninyo, sumuko na. Ikaw, susuko ka ba? Ikaw, Susuko na ako. Sumuko na siya. Tingnan mo. Siya, nakadapa na nga. Hindi pa ako nagsasawa. Bakit ka ba nakikialam? Sige na nga, lumayas na kayong dalawa. Kapag bumalik pa kayo dito para menggulo, tatawagin ko ang Kuya Unggoy ko para singilin kayo sa lahat ng ginawa niyo. Hindi po kami mangangahas. Kuyang Master, gumising ka na. Ma, ang sakit ng pakiramdam ko. Ano? Ano ba talagang nangyari? Guan Yuan, huwag ka nang magtanong kung ano ang nangyari. Ang mahalagang gayon ay iligtas si Peng Peng. Meng, tama? Narinig ko. Na kaya mong iligtas si Peng Peng. Ang masamang tiyo ay palit ulit. Sinaktan ang mama ko. Gusto mo pa rin akong iligtas siya? Wala. Ikaw, Shit. Nagmamakaawa si Tita May sa'yo. Iligtas mo na si Peng Peng. Kapatid mo sa sadugo. Wala akong kapatid. Jiang Shuyu. Nakaluhod na si Tita Liu sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Sila at ang mangkukulam ang sumakit sa akin. Tatanungin mo ako kung ano ang gusto ko. Ikaw, Ikaw na grind. Ang masamang tiyo ay nagdusa dahil sa sarili niyang gawa. Kung maglakas loob ka pang sigawan ang mama ko, sasantukin kita hanggang sa makalat ang ngipin mo. munting bata. Ikaw, Guan Yuan, huwag.
Ay naku, pamilyang Jiang. Ngayon, si Jiang Peng ay sinasaktan ng masamang enerhiya. Si Meng Meng lang ang makakapagligtas sa kanya. Pa, Bakit ka sumisigaw? Hindi ako naniniwala. Maliban sa kanya, walang makakapagligtas sa iyo. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Bahala ka, pero huwag mo akong sisihin. Kung hindi kita binalaan, ang masamang tiyo ay malalim na ang masamang enerhiya sa katawan. Sa loob ng 3 araw, mamamatay siya na may dugo sa 7 butas ng mukha. Hindi lang yan. Silang dalawa, maraming beses nang gumamit ng masamang mahika para saktan ang mga tao. Binawasan nila ang pamanang ninunong pamilyang Jiang. Baka sunod-sunod na matinding kapahamakan. Ang dumating, kung hindi maayos, ang pamilyang Jiang ay mawawasak. Ganoon ba kalala? Mama, huwag kang mag-alala. Nandito si Meng Meng, kaya ligtas kayo ni Lolo sa tuhod. Pero ang ibang tao, wala akong pakialam. AMEA. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Hindi naman ako ang mamamatay. hindi ka ba talaga papa ko? Mamamatay na ako, pero hindi mo ako ililigtas. Guang Yuan, pakiusapan mo si Shoyu. Hayaan mong iligtas ng dakilang master si Peng Peng. Shuyu. Desisyon ito ni Meng Meng. Hindi ako ang magdedesisyon. Gusto mong iligtas ko siya? Hindi naman imposible, pero may ilang kondisyon ako. Kung gayon, sabihin mo. Una, gusto kong humingi kang tawad sa mama ko. Ako, hihingi ng tawad sa kanya? Impossible. Kung ganon, huwag na lang. Tara na papa, tara, lumabas tayo para magpahangin. Sige. Ana. Pa, Ako nga. Nagkamali ako sa'yo. Atawad. Ayan, tama yan. Hindi naman imposible na tulungan kita. 10 milyon, isang beses. 10 milyon. Bakit hindi ka na lang mangholda? Mas mabilis ba ang mang-hold up? Kung ayaw mong iligtas ko, wag na. Nakakapagod din yan. Masamang tiyo, wag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, susunugin ka ni Meng Menging papel. pa, Sage. Umapayag ako. Pero kung hindi mo mailigtas si Peng Peng, Walang hindi kayang gamutin ang papa mo. Bangon! Dakilang makapangyarihang dragon. Dakilang banal na sumpa. Mami home. Puksain ang kasamaan. 10 milyon. 10 milyon. Sam, Paul. Tapos na ang trabaho. Ikaw, ganyan ka lang. Gumamot? Anong pakialam mo kung paano ko ginamot? Basta gumaling, di ba? AMM. apa, parang gumaling na ako. Kaya ko pangang tumalon. 100 milyon ang bayad. Hindi ba 10 milyon lang? 10 milyon bawat isa. 11 beses akong kumilos. Bumiling 10, may libreng isa. Binigyan ko na kayong diskwento. Ikaw, Pag-isipan mo ng mabuti. Kapag hindi ka nagbayad, susumpain kang langit. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Ibigay mo sa kanya. Sage. Papa, mama, mamasyal tayo. Ako ang manlilibre. Sige, tara. Ang galing. Sa mga araw na ito, manatili ka lang sa bahay. Huwag kang pupunta kahit saan. Ikaw rin, huwag kang magbibigay ng gulo. Ma, Anong gagawin ko ngayon? Hello? Jinang Jiang. Matutulungan kitang kalabanin si Wei Feng. Meng Meng, bakit mo kami dinala rito? Para mag-date. Mag-date? Sabi sa T. Ang tawag diyan sa inyo ay love after marriage. Kung hindi ninyo pagbubutihin ang inyong relasyon, madali kayong maghihiwalay. Para hindi ako maging anak ng single parent, ako na lang ang gagastos para pagandahin ang relasyon ninyo. hindi. Saan mo ba napupulot? Ang mga kalokohang yan araw-araw? Wala akong pakialam. Nabayaran na yan. Kaya kailangan ninyong sumunod sa akin. Tara! Hindi nga. Shuyu. Pakakasalan mo ba ako? Ayos. Perfect. Wow, ang ganda. Halikan mo na. Papa, kumilos ka naman. Nagde-date kami dito. Bakit ka nakikialam? Ako ang director at ako rin ang investor. Kaya syempre, kailangan akong nandito. Investor? Kung hindi pa kami kakain, magiging ulila ka na.
Nga, Mengmeng. Ilang bises na naming inarte. Ito, mahigit 10 na. Sinusunod lang namin ang gusto mo. Gutom na talaga si mama. Pakiusap, kumain na tayo, please. Ay naku, kayong dalawang matakaw. Kung wala ako sa bahay na to, tiyak na magkakawatak-watak kayo. Halika na, matakaw. Salamat. Kaya ba? Dati, nagkamali kami. Patawarin mo ako. Dapat lang akong mamatay. Jiangpeng, ano na naman ang pakulo mo? Shit. Alam kong, may sama ka ng loob sa aming deti. Deti, marami kaming nagawa na masama sa'yo. Gayon, ako at si Pengpeng, humihingi ng tawad sa'yo. Ang mga taong may masamang balak. Hindi maganda. Ang intensyon niyan. Hindi, Mengmeng. Mengmeng, Talagang alam na. ni Tio ang pagkakamali niya. Tama na. Humihingi na kayo ng tawad. Umalis na kayo. Shit. May isa pa akong sasabihin sa'yo tungkol sa anak mo. Matandang bruha. Ano na naman ang gagawin mo kay mama? Huwag kang mag-alala, Mengmeng. Ayos lang si mama. Maghapon kang naglaro. Maligo ka na muna kasama si papa. Amoy ka na. Kung ganon, magkasama pa rin tayong matutulog, ha? Sek. Ano ba talaga ang sasabihin mo? Kung magsisinungaling ka tungkol doon, hindi kita palalampasin. Wala. Sa totoo lang. Ang totoo, buhay ang anak mo. Ano? Huwag ka munang mag-react ng ganyan. Pakinggan mo muna ako. Noon, si Papa, para maprotektahan ang reputasyon mo, ipinadala niya ang bata. Niloko ka niya, napatay na ang sanggol. Ibig sabihin, buhay ang anak ko. Hindi lang yan. Nakipag-ugnayan din ako sa nag-ampon sa bata. Sa loob ng ilang araw, ibabalik na niya ang bata. Tama. Teka lang. Baka naman, niloloko niyo lang ako tungkol dito. Jiangshu, huwag kang mag-alala. Pagbalik ng bata, magpad na test ka. Kung hindi siya ang tunay mong anak, kahit anong parusa, tatanggapin ko. Alam naming nagkamali kami. Gusto lang naming magkasama kayong muli ng anak mo. Kahit gaano pa kakit at kabait si Mengmeng, Sa huli, hindi siya ang anak mo. Tama na. Kapag narinig ko pa yung ganyang salita, hindi kita palalampasin. Ma, Sa tingin mo ba, talaga bang gagana kung ginagawa natin? Jiangpeng, babae rin ang mama mo. Sa loob ng ilang araw, kapag naibalik na ang bata, sa natural na maniniwala. Pero yung taong yon, bakit niya tayo inutulungan? Jiangpeng, basta matulungan niya tayo. Hindi na mahalaga ang motibo niya. Mama, anong nangyari sa'yo? Wala. Pagod lang si mama. Narinig mo ba? Wei Feng, pagod na si mama. Patayin na ang ilaw at matulog na. Ikaw na bata ka. Gusto mo bang magrebelde? Ha? Hello? Ano? Sage. Alam ko na. Pupunta ako agad. Anong nangyari? Mengmeng. Nahanap na ang mama ni Mengmeng. Kailangan kong pumunta sa Jiangcheng ngayon. Kailangan na ngang pumunta. Mengmeng, ang bata-bata pa niya. Hayaan mo na lang siyang sumama sa akin itong mga araw. Sage, salamat. Kahit na si Mengmeng ay masunuin at cute, pero hindi pa yun siya. tunay mong anak, di ba? Ano? Si Papa, pumunta sa Jiangkeng para hanapin si Mama. Ang baho-baho mo, Papa. Mama, di ba nandito ka lang? Tapos sa Jiangkeng pa hinanap. Ang laki-laki talagang tenga. Mengmeng, paano ka naman nakakasiguro na ako ang mama mo? Kasi marunong akong menghula. Paano kung mali ang hula mo? Hindi magkakamali si Mengmeng sa hula niya. Basta, ikaw ang mama ko. Sek, kung gayon, si Mengmeng ang aking masunuring anak. President Jiang, Sabi niyong Master Jiang, may napakahalaga siyang sasabihin sa inyo. Masamang tiyo, ano na naman ang gusto mong gawin? Hahabulin kita. Sage na. Mengmeng, makipaglaro ka muna kay Tita Lee o kay Mama, kung awayin kang masamang tiyo, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kitang turuan siyang leksyon. Sek. Sige, pumunta ka na. 8.
Nandito na ang bata. Tingnan mo, siya si. Pumunta sa Jinghai Hospital. Magpadna test tayo. Sige, ikaw ang bahala. Lola, Duoduo, huwag kang matakot. Sa ang nanay mo. Mama, Paglabas ng resulta ng test, saka na natin pag-usapan ang lahat. Wiwe, malaking bagay ito. Salamat sa abala. Jiang Shuyu, huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Dito ka muna maghintay. Ibibigay ko agad sa iyo ang resulta. Lola, ayaw ba sa akin ni Mama? Duoduo, huwag kang magsalita ng ganyan. Aling ina ba ang ayaw sa sarili niyang anak? Hindi pa lumalabas ang resulta. Huwag mong sabihin yan sa bata. Tita, kung ayaw mo kay Duoduo, ibalik mo na lang siya. Masaya na si Duoduo na makita ka ulit. Masaya na ako. Kung siya nga ang kawawa kong anak, at ganito ang ginawa ko sa kanya. Duoduo, hindi kita ayaw, pero kailangan nating hintayin ang resulta ng ENA test para makumpirma ang relasyon natin. Kung hindi, baka maging masaya lang tayo sa wala. Di ba? Alam ni Duoduo. 8. Tingnan mo si Duo-Duo. Parang ikaw noong bata ka pa. Magkamukhang magkamukha. Kayo lang dalawa. Paano ka ba maglakad? Pasensya na. Pasensya na po. Sa susunod, mag-ingat ka. Hoy, kuya. Ayos na. Mabiti naman. Ituloy ang plano. Mu Shen, itong CCTV footage mo, walang ni isang malinaw na mukha. Anong ipinapanood mo sa akin? Kuya Feng, akala ko kasi, ikaw at yung babae, nagkaroon ng one night stand. Kaya malalim ang impresyon mo. Dapat matandaan mo siya, di ba? Noong panahong yon, nilagyan ako ng gamot. Ano ba naman ang matatandaan ko? Kasalanan ko. Ngayong gabi, ililibre kita ng inuman bilang paumanhin. Pero si Mengmeng yon. Huwag kang mag-alala. Kuya Feng, si Mengmeng naman kasi. Hindi naman siya ordinaryong bata. Walang mangyayari. Shuyu, i-print ang report. Siya. Siya talaga ang anak ko. Anak, tawagin mo si Mama. Zek, Tawagin mo si Mama. Mama, Duoduo. Anak ko. Sabihin mo kay mama, paano ka nabuhay sa mga nakaraang taon? sa Duoduo kasi. In-adopt siya ng isang pamilya ng magsasaka. Ang pamilyang ito ay mas gusto ang lalaki ka sa babae. Sa Duoduo, pinilit siyang magtrabaho mula pagkabata. Kapag hindi niya nagawa ng maayos, binubagbog siya. Ano? Duoduo, pasensya na. Kasalanan lahat ni mama. Masakit pa ba? Hindi na po masakit. Gayon, Ma, huwag ka nang umalis, pwede ba? Magiging masunurin si Duoduo. Duoduo. Mama, sino siya? President Jiang, Miss Mengmeng. Talagang pinilit niyang pumunta rito para hanapin kayo. Mengmeng, siya si Eta Duoduo. Sa ang tunay na anak ni Mama. Nagsisinungaling ka. Ako ang anak ni Mama. Tigilan mo na yan. Lumabas ng resulta ng ENA test. Hindi ka talaga. Tumahimik ka. Pareho silang mga anak ko. Sinumang magkalat ng tsismis, hindi ko siya palalampasin. Mengmeng. Mula ngayon, si Duoduo ang magiging kalaro mo. Okay ba? Nangahas kang agawin si Mama sa akin? Ako, Mengmeng, huwag kang mag-alala. Hindi ko agawin si Mama sa'yo. Susundin ko ang sinasabi mo. Imposibleng magkamali ako sa paghula. Pero paano nangyari ang ENA test na yan? Mengmeng. Ayokong malungkot si Mama. Patawad, hindi ko agawin sa'yo si Mama. Kung ayaw mo sa akin, alis na lang ako. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo. Pero kung maglakas loob kang, agawin si Mama sa akin. Basta makasama ko lang si Mama, masaya na ako. 7 taon na ang nakalipas. Akala ko nawala na ang anak ko. Hindi ko inakala na ang Diyos ay bibigyan ako ng 2 anak. Mama, huwag kang umiyak. Hayaan mo na. Mga bata lang yan. Magiging maayos din yan sa paglipas ng panahon. Masaya si Mama ngayon. Kaya mag-shopping tayo. Tara na.
Meng, duo-duo. Piliin nyo lang ang gusto nyo. Lahat ng bibilhin nyo ngayon. Si mama ang magbabayad. Sex na. Duo-duo. Bakit hindi ka pumipili? Mama, hindi na po ako. Para na lang po kay Mengmeng. Duo-duo. Si mama ay maraming pera. Huwag kang magtipid para kay mama. Kung hindi ka pupunta, magagalit si mama. Mama, pasensya na po. Pupunta na po ako. Sige, pumunta ka na. Gaano kaya karaming hirap ang dinanas ng batang yan? Para maging ganyan kaingat? At gusto ko pong tingnan to. Para sa'yo, bata. Mengmeng, siguradong babagay sa'yo yan. Ayoko na po. May nawawalang isa. Ma'am, Paumanhin po. may nawawala po kaming hair clip. Doon sa kabilang side. Gusto lang po naming itanong. Kung kinuha ng anak nyo, Meng, duo-duo. Halika rito. Meng, duo-duo. Halika rito. Mama, bakit po? Kayo ba kanina? Naglaro ng hair clip doon? Opo, pero hindi ko po nagustuhan. Kaya binalik ko po sa counter. Ganoon po ba? Bakit may nawawalang hair clip? Meng, duo-duo. Kung sino man sa inyo ang kumuha, umamin na kayo ngayon at mapapatawad ko kayo. Kung hindi, kapag nahanap ko yan sa bulsa ng isa sa inyo, hindi ko kayo palalampasin. Mama, hindi po talaga kinuha ni Duo. Tingnan niyo po. Wala naman, di ba? Meng, ikaw pala ang kumuha. Mama, hindi po talaga ako. Hindi ka naniniwala. Paano napunta yan sa bulsa ko? At sinasabi mo pang hindi? Ano to? Mama, alam na po ni Mengmeng ang pagkakamali niya. Meng, kung may gusto ka sa susunod, sabihin mo lang kay mama. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Pero hindi mo na pwedeng. Gawin ulit to. Naintindihan mo ba? Opo, Mama, alam na po ni Mengmeng. Naniniwala si mama sa'yo. Pero para bigyan ka ng parusa, ngayon, hindi na kita isasama bumili ng gamit, ha? Mama, kung ganon, ayaw na rin ni Duo. Hindi pwede. Dapat bilhin mo. Ito ay premyo. Sex na. Yamie, ang lakas ng loob mong ipahamak ako. Meng, duo-duo. Igagawa kayo ni mama ng masarap na pagkain. Huwag kayong mag-away, ha? Sabihin mo, bakit mo ginagaya? Ang pagiging anak ni Mama? Hindi ko naman ginagawa yan. Hindi? Kahit maloko mo si Mama, hindi mo ako maloloko. At saka, bakit mo ako ipinapahamak kanina? Ako? Wala talaga akong ginawa. Mengmeng, wala? Sa panahong yan, ikaw lang ang nakahawak sa akin. Walang ibang makakapaglagay. Ang hair clip sa bulsa ko. Anong nilalaro nyo? Wala po, Mama. Naglalaro lang po kami ni Dodo. Sige, maglaro kayong mabuti. Huwag ninyong awayin si Duo-duo. Paano naman, Mama? Kami ni Dodo ay magkasundo. Ano man ang balak mo, pero sinaktan mo si Mama. Hindi kita palalampasin. Ano ang nilalaro ninyo? Wala po, Mama. Kami ni Dodo ay tumitingin ng bagong damit. Diba, Dodo? Dodo? Mama, may bait po sa akin si Mengmeng. Swerte ka lang ngayon. Bukas babalikan kita. Meng, makinig ka. Bibilihan ka rin ni mama sa susunod na araw. Lumabas ka na. Tapos na ang ginawa ni mama. Meng, duo-duo. Kailangan ni mama pumunta sa opisina. Magpakabait kayo dito sa bahay. Sage po. Alis na si mama, ha? Mengmeng, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Siyempre, imbestigahan ko. Ikaw na malit na espiya. Sabihin mo, nilalapitan mo si Mama. Ano ba talaga ang pakay mo? Wala akong ganon. Sabi ni Lola, ako raw ang anak ni Mama. Ang bait-bait ni Mama sa akin. Paano ko naman siya magagawang saktan? Nagkamali lang ba talaga? Hindi pwede. May mali talaga akong naramdaman. Kailangan kong pabalikin si Papa. Mengmeng, huwag kang mag-alala. Hindi ko agawin si Mama. Sa'yo. Mengmeng, huwag mo namang paalisin si Ete. Pwede ba? Sige na.
Mas mabuti kung wala kang masamang balak. AMEA. Ang galing umarte. Kailan mo siya papalisin? May sariling plano ang master. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Aray! Ikaw na batang babae ka. Aray, aray, aray. Kung maglakas loob kang kumilos ng mag-isa, at si Rain ang malaking planong master, hindi kita palalampasin. Hindi po. Hindi po. Kumusta si Duoduo? Nilagnat po si Duoduo kanina. Nakainom na po sa gamot. Nung umalis ako kaninang umaga, maayos pa siya. Bakit bigla siyang nilagnat? Hindi po. Huwag kang mag-alala. Hindi rin namin alam. Pagbalik namin, ganyan na siya. Pero ano? Bago po kami umalis, Nakita namin si Duoduo at Mengmeng na nag-aaway. Ano nang pinagsasabi mo? Naglalaro lang ang dalawang bata. Anong away? Mengmeng, hindi ko agawin ang mama mo. Huwag mo akong paalisin. Mama, bakit ang aga mo pong nakabalik? Nilagnat si Duoduo, kaya umuwi si mama para alagaan si Duoduo. Nilagnat? Mengmeng, sabihin mo sa mama ang totoo. Ayaw mo ba kay Duoduo? Opo. Hindi mo naman talaga siya anak. Siya ang anak ng masamang tiyo at matandang bruha para lokohin ka. Mengmeng, gusto mong protektahan si mama. Masaya si mama. Pero ang ENA test, hindi pwedeng pekihin. Si Duoduo, tulad mo, ay anak din ni mama, AMN. Hindi, mama. Ako ang anak mo. Hindi nagkakamali si Mengmeng. Mengmeng, alam ni mama na may alam ka sa Swanmen. Pero hindi mo pwedeng questionin ang siyensya. Bakit naman hindi? Siyentipiko ang Swanman? Hindi ba't ako ang nagligtas kay Lola sa tuhod? Ikaw, iyan ba ang dahilan para apihin mo si Duoduo? Masamang mama, ayoko na sa'yo. Mengmeng, Mama, Duoduo, gising na siya. Kumusta? mama, kasalanan ko po. Nagalit sa akin si Mengmeng. Hindi mo kasalanan. Si Duoduo ang pinakamabait. Pero, Sex na. Wala kang pakialam. Magpahinga ka ng maayos. MM, Anong nangyari sa ating Little Devil King? Bakit malungkot? Papa, ayaw na sa akin ni Mama. Okay lang yan. Nandito pa si Papa. Wei Feng. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Sige. Sandali lang, Mama. Ang nanay ni Mengmeng, nahanap mo na ba? Bakit, President Jiang? Natatakot ka ba na kapag nahanap ko na ang tunay na nanay ni Mengmeng? Tapos, hiwalayan ka? Ano bang pinagsasabi mo? Mas gusto ko pa ngang umalis ka na agad. Aray, President Jiang, bawat salitang binibitawan mo, palaging nakakasakit ng damdamin. Sabihin mo, hindi ba't ginamit mo lang ako? Tapos ayaw mo na sa akin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ko ba ginamit ka? Ay, Sej na, hindi na ako nagbibiro sa'yo. Nung araw na yon, hindi nakunan ng CCTV ang mukha. Kaya, hindi pa rin nahanap. Ay, nga pala, yung Duoduo sa loob, anak mo? AMM. Congratulations sa muling pagtatagpo ng mag-ina. Salamat. Pinapunta mo ako dito. Hindi naman siguro ito lang ang dahilan, di ba? Gusto kong kausapin ka. Tungkol sa edukasyon ni Mengmeng. Mengmeng, patawad. Ang galing mong umart. Umalis kang na. Hoy, Ikaw na pa cute. Ikaw ang dapat umalis. Sidedwo, ang tunay na apo ng pamilyang Jiang. Kayo nga ang may pakanan nito. Ano ngayon? kahit anong sabihin mo ngayon. Hindi ka na paniniwalaan ng nanay mo. Agawin ko talaga ang mama mo at papalitan ko ang posisyon mo. Ihahandog pa kita sa aking amo. Anong magagawa mo sa akin? Naghahanap kang gulo. Impossible. Kahit medyo makuli si Mengmeng, hindi niya magagawa yan. Ayoko ring maniwala. Pero biglang nilagnat si Duoduo. Hindi naman siguro peke yan, di ba? Shuyu. Duoduo, Inamin na ni mama. Pek siya. umalis ka diyan. Mengmeng. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Duoduo. Duoduo, ayos ka lang ba? Mama. Masama ang pakiramdam ko.
Duo-duo. Bilisan nyo, tawagan ang ambulansya. Doktor, kumusta ang anak ko? Maraming pasa sa malambot na tisyu ng katawan. Pero biti na lang hindi naapektuhan ang buto. Ikaw na nanay, paano mo inaalagaan ang anak mo? Mama, Nandito si Mama. patawarin mo si Mama. Pinag-alala kita. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ni Mama. Hindi ka naasikaso ng maayos ni Mama. Mama, pwede bang? Huwag mong sisihin sa Mengmeng. Kasalanan ko lahat. Palagi ko sang ginagalit. Hindi mo kasalanan. Huwag mo muna isipin yan. Magpahinga ka ng maayos, ha? Babalik si Mama mamaya para tingnan ka. Ayaw na ba sa akin ni Mama? Bakit naman? Mahal na mahal ka ni Mama, Mengmeng. Talaga? Naman. Kumusta si Duo-Duo? Ayos lang siya. Walang buto na nasaktan. Mengmeng. Meng-meng. Sa susunod, huwag na huwag kang magiging pabaya ulit, ha? Pero, Meng-meng. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nakikita ang pagkakamali mo? Alam mo ba? Ang unang sinabi ni Duo-Duo pagising niya ay huwag daw kitang sisihin. Bakit hindi mo siya matanggap? hindi ko ginawa yan. Sa tingin ko, mas mabuting magpalamig muna tayo. Mengmeng, hindi naman siguro. Sinaktan ng anak mo ang anak ko. Ano pa bang? Hindi malinaw doon? Bukas, ayusin na natin ang mga papeles ng diborsyo. Ang sobrang pera, hindi mo na kailangang ibalik sa akin. Isipin mo na lang, regalo ko yan kay Mengmeng. Hindi. Jiang Shuyu, anong ibig mong sabihin? Talaga bang iniisip mo na ako at si Mengmeng ay dahil lang sa pera mo? Hindi ba? Mula sa pagpapagamot sa lolo mo, hanggang sa peking kasal natin. Aya sa paningin mo, ako at si Mengmeng ay ganoon. Mga sakim sa pera? Ganoon ba? Patawad. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero, kailangan kong panagutan ang anak ko. Sige. Kung ganoon, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ako at si Mengmeng, hindi rin kami, mangunguli sa pamilyang Jiang mo. Sa panahong ito, kung paano kami ni Mengmeng sa'yo, alam mo sa sarili mo, pag-isipan mong mabuti. Mama! Kapag sinigawan mo pa ang mama ko, susuntukin kita hanggang mamatay. Gorang ka. Ang isang pamilya ay dapat buo at magkasama. Hindi. Si Duo-Duo lang ang anak ko. Marami na siyang pinagdaanan. Hindi ko nahahayaang masaktan pa siya. Halika, aking mahal na Mengmeng, kain na tayo. Papa! Nasa panganib ngayon si Mama. Bumalik ka sa akin at protektahan siya. Mengmeng, nagawa na nila ang ENA test. Pakion! Mengmeng. Papa, alam kong gusto mo talaga magkaroon ng sarili mong mama. Pero may sarili na siyang anak ngayon. Pangako ko sa'yo, Papa, tutulungan kitang makahanap agad ang tunay niyang nanay, di ba? Hindi anak ni Mama si Dodo. Ako ang tunay. Ikaw ang anak niya. Pero kung ikaw, hindi kumain ng busong, saan ka kukuha ng lakas para protektahan si Mama? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hindi na kita kakausapin kailanman. Ay, Mengmeng. Hindi pa kailanman. Naging seryoso si Mengmeng ng ganito. May problema nga kaya talaga? Mukhang kailangan kong imbestigahan ito. Gusto mo bang magbadnates para kay Shuyu at Mengmeng? Gusto mo bang magbadnates para kay Shuyu at Mengmeng? Tama. Ginoong Wei, isa lang ang anak ni Shuyu. Si Duo-Duo na nagbadnaes na dati. Bilang isang doktor, pinapayuhan kitang huwag nang umasa pa. Imposibleng maging anak niya si Mengmeng. Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta, wala sa atin ang makakapagbigay ng hatol. Hindi ba? Yung tipong hindi ka titigil. Hanggat hindi ka pa nasasaktan. Marami na akong nakitang ganyan. Ay, nga pala. Ito ang numero ng cellphone ko. Pakitawagan ako agad paglabas ng resulta. Salamat. Wei Feng, Hiwalay na kayo ng at ko. bakit ka pa nandito sa bahay namin? Nakita niyo ba si Mengmeng? Hindi, bakit? Anong nangyari sa kanya? Siya.
Nag-away kami kaninang umaga. Tapos umalis siya. Hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Ang liit-liit pa niya. Paano mo siya hinayaang? Lumabas mag-isa? Hindi ka pa ba maghahanap? Mama, hanapin niyo na si Mengmeng. Kaya ko ang sarili ko. Duo-duo, behave ka lang. Babalik din si mama mamaya. Ah, ma'am. Duo-duo. Ang pamilya ni Mengmeng. Napaalis na sila. Anong susunod nating gagawin? Emye, bakit ka nagmamadali? Nagsisimula na ang totoong palabas. Masamang papa, hindi niya ako pinaniwalaan. Hindi ako uwi. Para mag-alala ka. Sino ren? Mengmeng. Mengmeng, ang talino mo talaga. Nalaman mo pa yan. 9 Chrysanthemum Sect. Tama. Kung gayon, ibibigay ko sa'yo ang krisantemo na ito. Langit at lupa, Huanzong, walang ugat, ginintuang liwanag na sumpa, Buksan. Emye. Sa tingin mo ba, kaya mo akong kalabanin? Dadakpin kita at dadalhin sa harap ni mama para makita niya ang tunay mong mukha. Sayang. Sa ang mama ko. Maliwanag na banal na krisantemo. Mamukadkad. Talagang masamang sining ito ang silangan. Isang araw nang hindi kumakain. Ang gutom ko na. Mengmeng. Kahit ang Juanmen mo, wala ring silbi. Yemye. Huwag kang magyabang. Siyam na langit tumugon sa kidlat. Makapangyarihang Diyos ng langit. Bumaba sa lupa, supilin ang mga demonyo. Nagpapanggap ka lang. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kapag nagutom ka lang, hindi ka na makakagamit ng mahika. Oh, talaga? Bumalik. Mabuti na lang, mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Mengmeng. Wei Feng, huwag kang mag-alala. Hindi ito kay Mengmeng. Walang mangyayaring masama kay Mengmeng. Ito ba? Ito si Mengmeng. Si Mengmeng ito, sigurado ako. Kung may nangyaring masama kay Mengmeng, papatayin ko sila. Mengmeng. Hello, Mushen. May nangyari kay Mengmeng. Ha? Pupunta ako agad. Sag. Ano? Anong nangyari? Si Duo-Duo nasa ospital. Lumala ang kondisyon niya. Sige, pumunta ka na muna sa ospital. Ako na ang bahala dito. Pero, Hindi mo naman talaga responsibilidad to. Talagang inetaois body ka nga. Ang bilis mong magising. Ikaw. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman na ako ay Inet Taoist Bodge? Hindi lang ako nakakaalam na ikaw ay isang inetaoist body. Alam ko rin kung paano agawin ang iyong taoist body. Ikaw. Anong gagawin mo? Wala naman. Hindi pa tamang oras. Hindi kita sasaktan. Pagkatapos ng 3 araw, karawan mo na. At iyon din ang araw para agawin ko ang iyong taoist body. Papa. Mama. Tulungan niyo ako. Mengmeng. Mama. Nag-alala ka ba talaga kay Mengmeng? Mama. Pwede mo ba akong kwentuhan? Pakialam niyo ba? Noong una kong makita, si Mengmeng, niyakap niya agad ako at tinawag na mama. Kuya Wifeng, Ay, Mushen. nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Kahit baliktarin pa ang buong Jinghe. Hahanapin ko si Mengmeng. Mushen, mataas na ang posisyon mo ngayon. Siguro abala ka. Ano?
Pesensya na. Talagang naguluhan ako sa pagmamadali. Kahit sino na lang ipadala mo para tulungan ako. Kuya Feng, wala namang saysay ang sinasabi mo. Huwag na nating pag-usapan ang buhay ko, na ikaw ang nagligtas mula sa digmaan. Pati itong posisyon ko ngayon. Ay sa'yo rin. Ay, Sej. Huwag na nating pag-usapan yan, magkapatid tayo. Basta mahanap lang natin si Mengmeng. Ililibre kita ng inuman. Sej, Tara. Mama. Gayon, nawawala si Mengmeng. Duo-duo. Ayaw kang lokohin ni Mama. Pero alam mo si Mengmeng, nang mawala siya, talagang nag-alala ako ng sobra. Kahit na ang oras na kasama ko siya, sa totoo lang, hindi naman mahaba. Pero ang pakiramdam ko, napakalapit namin. Sa sinabi kong ito, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Bakit naman? Gusto rin ni Duo-Duo na si Mengmeng ay makabalik na at makasama natin. Alam ni Mama, ikaw ang pinakamabait. May connection ga kaya ang mag-ina? Mengmeng, nagkita ulit tayo. Ikaw pala. Kaya pala kasama mo ang lalaking nakaitim. Tama. Mengmeng, ang talino mo talaga. Pero, ang mama mo hindi tulad mo. Katalino, anong ginawa mo sa mama ko? Mengmeng, huwag kang mag-alala. Sa ang mama ko, paano ko naman siya sasaktan? Kapag sinaktan mo ang mama ko, hindi kita mapapatawad. Sej na. Huwag ninyo siyang masyadong galitin. Maapektuhan ang ating malaking plano. Hindi natin ito matutubos kahit mamatay pa tayo. Opo, Panginoon, nagkukubli. Kung matapang ka, lumabas ka. Mengmeng, ang kulit mo pa rin. Ikaw pala? Mushen, Nahanap na ba si Mengmeng? hindi pa. Kahit pinahanap ko na sa mga dati kong kasamahan. Wala pa ring balita. Huwag kang mag-alala. Si Mengmeng ay mapalad. Marunong din siya ng Xuanmen Magic. Tiyak na magiging maayos siya. Sana nga hindi niya alam ang mga iyon. Para maging ordinaryong bata lang siya. Kung tutusin, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Paano niya natutunan ang mga iyon? Wala pa namang balita ngayon. Bakit hindi? Ikaw ang magkwento sa akin. Si Mengmeng. Noong 2 taong gulang siya, doon ko lang nalaman na may anak ako. Bakit ikaw? Titas Ho. Bakit ikaw? Huwag mong sisihin si Tio. Kung may sisisihin ka, ang papa mo yon. Si Wei Feng, di ba? Ang papa ko, itinuring kanyang pinakamatalik na kapatid. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi niya ako kailanman pinahalagahan. Akala niya, kapag ibinigay niya sa akin, ang posisyong ayaw niya, kusang loob ko siyang paglilingkuran. At magpapagamit sa kanya. Magpapagamit sa kanya. Manggarap ka. Hindi po. Tama na. Mengmeng, wala nang sese. Ang mga sinasabi mong gayon. Kumusta ang paghahanda? Handa na po ang lahat, Master. Hinihintay na lang ang tamang oras para simulan ang ritual, para makuha ang innate Taoist body at magamit mo. Mabuti. Ikaw naman, kumusta? Matagumpay na kontrolado ni Jiang Peng ang pamilyang Jiang. Bukas, ililipat na ang pera. Gayon, handa na ang lahat. Hinihintay na lang natin ang simula ng palabas. Ibig sabihin, alam mo na noon pa, na magkakaroon siya ng ganitong kapahamakan? Kaya nga nagmamadali akong hanapin ang mama niya. Ang master niya dati, nagpahula sa kanya. Sabi, kapag magkasama lang kaming pamilya, makakatulong kami sa kanya para malampasan ang pagsubok na ito. Ngayon, saan namin siya hanapin? Sa loob ng maraming taon. Wala ka bang kahit anong lead? Deti. Sinabi sa akin ng kaibigan kong sundalo na nakita niya kami ni Jiang Shuyu sa video sa Jiangcheng Hotel. Pero malabo, hindi niya makita ang mukha. Jiangcheng Hotel. Ay, Doon din kami nagkita ng tatay ni Duo-Duo. Ibig sabihin, hello? Ano? nahanap na ba si Mengmeng? Hindi pa. Sage. Dr. Lin, pakiusap itago mo ang sikretong ito. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sage, salamat. Maraming salamat. Weiwei. Bakit mo hinahanap si Weiwei? Hinanap ko si Yarlin at pinagawa ko para sa'yo. At kay Mengmeng ang paternity test. Si Mengmeng, siya ang tunay mong anak. Si Mengmeng ang aking tunay na anak. Kung gayon, si
Si Duoduo. Si Duo-Duo ay tiyak na inayos lang ng iba. Wala namang ganoong pagkakataon sa mundo. Akaalis ko lang, tapos bigla kang nagkaroon ng sariling anak. Kasalanan ko. Ako ang nawalan kay Mengmeng. Kasalanan ko. Si Duoduo, alam niya yan. Pupuntahan ko siya ngayon para tanungin. Huwag! Ay, Shuyu, kung gagawin mo yan, mag-ingat sila. Paano ako magiging kalmado? Ang anak na hirap kong hanapin. Itinulak ko papalayo gamit ang sarili kong mga kamay. Paano ako magiging kalmado? Shuyu! Makinig ka sa akin. Hindi lang ito ang kasalanan mo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay, kailangan nating iligtas si Mengmeng. Di ba? Wei Feng. Tayo, ba talaga ang makakapagligtas kay Mengmeng? Manali ka sa akin. Mahahanap natin si Mengmeng, sigurado ako. Hindi ko inakala na ganito kadali. Naipaubaya ni Jiang Shuyu ang kumpanya sa akin. Ma, Ma'am? Sa tingin mo, dapat ba nating pakinggan ang sinasabi ni Duo-Duo? Sa tingin ko, dapat mong pakinggan ang batang yan. Ang batang yan ay hindi basta-basta. Sa likod niya, tiyak na may malaking tao. Dapat nating palawakin ang ating pananaw. Kung ang pamilyang Jiang natin ay makakakonekta sa malaking taong ito, ay anggat ng hosto. Hahaha. Sage, ililipat ko ng pera sa kanya ngayon. Pa, Lolo, Pa, bakit kayo nandito? Dakpin niyo siya. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa nyo? Anak, Mama, anong inisip mo? Wala naman. Naisip ko lang kasi yung sinabi mo, na bukas, dadalhin mo ako sa isang misteryosong lugar, kaya medyo excited ako. Ganoon pala. Huwag mong isipin na hindi ko alam na si Mengmeng ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Bukas, makikita mo na siya. Duo-duo, saan mo ako dadalhin? Malapit na. Nasa unahan lang. Duo-duo, saan mo ako dadalhin? Pumasok ka lang, malalaman mo. Mama, tumakas ka na. Mengmeng, Hindi na kayo makakatakas. Oh, hindi man lang nagulat ang hipag ko. tama. Alam ko na. Si Mengmeng ang tunay kong anak. Imposible. Ang galing-galing ko ng umarte. Magaling ka nga umarte. Pero ang tunay na pagmamahal ng ina at anak, hindi may tatago. Patawarin niyo po ako, Master. Hayaan mo na. Dinala mo lang ang tao, ayos na. Kailangan mo pang tanggapin ang innate Taoist body. Gayon, palalampasin ko na. Salamat, Master. Mama, sa wakas naniwala ka na sa akin. Mengmeng, Dahil kompleto na ang lahat, simulan na natin. Mama, umalis ka na. Kung mangahas kang saktan ang mama ko, hindi kita patatawarin. paparating na si Wei Feng. Kayo ang pinaka. Mama. Mas mabuti kung dumating siya. Hindi ko na kailangan siyang puntahan pa. Huwag kang mag-alala. Siya ang aking anting-anting. Bago matapos ang ritual, hindi ko siya papatayin. 7-star leaf changing lamp, isa ka ring Huanmen practitioner. Kung hindi ako Xuanmen practitioner, paano ko malalaman ang tungkol sa iyong innate Taoist body? Ma'am, Ibigay mo ang kamay mo. Halika. Hindi na magtatagal. Mapapalitan na talaga kita. Simulan. Ang Inoon. Apos na ang ritual. Hindi na magtatagal. May lilipat na ang innate Taoist body. At ang ina ng innate Taoist body, ang siyang haharap sa pagsubok ng langit. Sa ganitong paraan,
Magtatagumpay tayo sa ating dakilang plano. Mabuti. Meng, Jiang Shuyu. Kuya Wifeng, sakto ang dating ninyo. Tingnan natin kung gaano pa kalakas ang dating sandalong hari na ito. Bakit? Gusto mong malaman? Talunin mo muna ako, saka ko sasabihin. Hindi ka lalaban, ano? Kapag natapos ang ritual, ang anak mo at ang babae mo ay mamamatay agad. Mabuti. Ang galing. Wei Feng, wala ka rin pala. Huwag kang masyadong magsaya. Meng, Gusto mong tumakas. Mu Shen. Huwag mo akong pilitin. Wei Feng, ganoon ka pa rin. Mayabang pa rin, parang wala kang ginagalang. Tiningnan kita bilang kapatid. Paano ako naging mayabang? Manahimik ka. Ayoko ng pag-usapan yan gayon. Gayon, ikaw ang mamamatay. O ako. Hindi ka talaga maintindihan. Kung gayon, pababagsakin muna kita. Ano nangyari yan? Mabuti. May bakas na pagpasok sa Swanman mula sa martial arts. Ang cute. Sinayang ko ang napakaraming makalangit na kayamanan para sa'yo, pero wala pa ring silbi. Walang dalang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita ng ganyan? Ikaw na isang piyesa lang na ginamit ko. Talaga bang iniisip mong ikaw ang amo? Ha? Anong sabi mo? Wala. Hindi ba't kinamumuhian mo si Wei Feng? Pero hindi mo masabi kung bakit. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Wala yon. Ginawa ko lang ang soul manipulation technique. Binago ko lang ang ilang alaala niya. At tinalaki ang galit niya sa'yo. Iyon lang. Ano? Ang tanga mo. Hey, Pero, kung hindi ka tanga, hindi rin matatapos ang plano ko. Nang ganito kabilis. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Naghahanap ka ng kamatayan. Hahaha. Matagal ko nang inilatag ang barrier dito. Hindi magtatagal. Ang innate Taoist body ng anak mo ay magiging akin. At ang asawat anak mo Ay mamamatay sa hap mo. Meng, Shuyu. Papa, iligtas mo ako. Meng, kumapit ka lang. Ililigtas ka agad ni Papa. walang silbi yan. Ikaw na isang ordinaryong mandirigma. Paano ka lalaban sa isang kultivator na tulad ko? Panoorin mo na lang ng mabuti ang anak mo kung paano siya mamamatay. Dali. Meng. Huwag kang mag-alala. Kalma lang. Pagsasamahin ko kayong muli bilang isang pamilya. Zhao Yunfi. Hindi. Anong gagayin mo? Ano sa tingin mo? Ngayon, susubukan ko. Kung mas malakas ang iyong paglinang ng immortalidad o ang aking teknolohiya. Mu Shen. Huwa, Kuya Feng, patawad. Ako ang dahilan kung bakit napahamak sina Meng at Ed. Sa susunod na buhay na lang ako magbabayad sa inyo. Hahaha. Isang walang kwentang nilalang na hindi karapat-dapat mabuhay. Halos masira mo ang aking dakilang plano. Mu Shen. Hindi siya basura. Shuyu. Ikaw na isang ordinaryong tao. Naglakas loob na kalabanin ako. Ngayon, ihahatid na kita sa impyerno. huwag. Subukan mo. Meng. Paano nangyari yan? Paano ka nakawala? Emil. Ako si Meng, isang innate taste bodge. Kahit na ginamitan mo akong magic formation para ihiwalay, para hindi ako makakuha ng spiritual energy. Pero sa Jed pendant ni Mama, may iniwan akong spiritual energy. Kaya natural lang na masisira ko ang formation mo. Hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng plano ko. May nakaligtaan pa rin ako. Ito ang tinatawag na, ang batas ng langit ay malawak, at walang makakatakas. Bakit hindi ka pa sumuko? Sumama ka sa aking pabalik sa Yanshen, at harapin ang hatol ng aking master. Ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Wala sa inyo ang makakahatol sa akin. Mamatay tayong lahat. Thunderbolt of Annihilation.
Meng Meng. Papa, Mama. Ayos lang kayo. Ang galing. Hi, Meng Meng. Huwag mo namang takutin si Mama. Meng Meng. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang unang. Hindi naniwala kay Meng Meng. Hindi nyo kasalanan. Ara na. Umuwi na tayo kasama si Meng Meng. Papa, Mama. Gutom na ako. Kain na tayo.